Mga kababayan, si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin si Atty. Topacio at syempre po ang ating mga kababayan sa New York. Ang dismayado po silang lahat. Ang ating mga kababayan sa New York at ganoon din po si Atty. Topacio at syempre po tayo rin na mga Pilipino na nakakakita ng ginagawa po nilang pangwawalang hiya, pangwawaldas sa pera ng taong bayan. Ito po, pakinggan po muna natin si Atty. Topacio at isunod po natin ang ating mga kababayan sa New York. Ito po, umpisa na po natin pakinggan at panoorin. Ano? Na tayo, nag-party pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Ang tindi, ano? Hindi bali yung sasakyan mo, may backup. Ito, eroplano mo, may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat eroplano ang gastos. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganoon para lang 2 eroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat. Ngayon, ang problema, delikado po tayo ngayon. Sinasabi ko, baka hindi nare-realize ng Malacanang yan. Sapagkat ano bang sitwasyon ngayon? Overall, ang daming galit na mga kababayan natin. Ang daming galit. However, yung mga usual na napagsusumbungan nila, yung House, mas inuuna pa yung impeachment kaysa mag-imbestiga ng anomalya. Yung Senado, hindi pa nakakausap yung Marines. Wala na daw. Hindi na daw credible, sabi ni Ping Lacson. Paano ko magsusumbong yung Blue Ribbon Committee chairman mo? Hinusgahan na yung testimony ng 18. Hindi pa nga humaharap. At saka si Ping Lacson, tinatanong ni Marcoleta yung witness, siya sumasagot. O, saan ka tatakbo? Yung ombudsman, tuta nila. I'm not miss words here. Tuta nila yun. Obvious naman eh. Meron ba magsasabing? Meron ba naniniwala na si Remulla hindi tuta ng Malacanang? Kung meron dito naniniwala, meron akong tulay ibebenta sa inyo. Mura lang sa tabing Malacanang. Yung COMELEC, ganun din. Yung mga talagang nanalo, ayaw iproklama. Yung gusto nila, ang pinoproklama, yung Duterte Youth. 2.3 million votes, 3 seats. Anong nilagay? Gabriela. Yung kalaban ni Abante. Panalo yung kalaban ni Abante. Si Abante nilagay. Yun po ang mabigat. Sapagkat, kapag ang pakiramdam nating mga Pilipino ay wala na tayong mapuntahan, parang tubig yan eh. Parang dam yan eh. Pag wala na mapuntahan, naiipon ng tubig, sasabog po yan. Mga kasama, ayaw naman natin yan sapagkat ayaw natin ng dahas. Gusto natin sa 2028 ay mapalitan ang pamahalaan. Kaya't mga kasama, wag po tayong papayag na dayain po tayo sa 2028. Dapat sa sobrang lakas natin, kahit anong pandaraya, ay hindi kayang talunin. Yan po ang pakay nitong kampilan. Dapat overwhelming, parang flood control, parang baha. Pagka napakalakas na ng baha, pag sila naman ay substandard, ay hindi nila kayang pigilin yung baha. Kaya sa magtatapos mga kasama, alanap na tayo, nag-party pa. Yan po mga kababayan, totoo naman po yan. Nag-party bago po pumunta ng New York at 2 eroplano pa ang dala-dala. 31 million ang bawat isa. Grabe no? Pero magtipid. Napakarami na po sanang mapapauwi na OFW na mga kababayan natin dun sa ginawa po na pagwawaldas. At isunod po natin ang ating mga kababayan sa New York kung gaano po sila kadismaya sa gobyerno po ng binagongang Pilipinas. Grabe. Kay shipping President Bangag dito sa New York. Dapat inatupad niya ang mga problema sa OFW sa Middle East. Kawawa naman ang mga OFW.
iniwanan na lang niya at nagpakasarap siya dito sa New York ngayon. Imagine renting a hotel, $1,500 per night. And then, isang room lang yan. What about the entourage? And then yung mga cars pa, $100 an hour. Nagwaldas na naman ang pera. Pero, magkano yung $20 na ibigay sa OFW? That is really not fair. Dapat mag-resign na talaga si Bangag. Mag-resign na talaga siya. Idagdag ko lang, no, ang presidente pag pumupunta sa ibang bansa, nagcha-charter yan ng plane, okay? Ang charter ng plane to New York, pinakababa na yon, $10,000 per hour, okay? So that is 15 hours. So that is $150,000 papunta pa lang. Pabalik, that is 300,000. So gagastos siya ng 1 million para pupunta lang sa UN. Anong gagawin niya sa UN? Para kausapin niyo tungkol sa kababaihan? Naku po, hindi nga niya maawat yung asawa niya, hindi nga niya maawat yung pinsan niya na si Mr. Martin Luther. Kaya ito pa kayang UN. Nako po, maniwala kayo sa hindi. Hindi po maniniwala sa inyo, Mr. Bangag Marcos, ang UN. Kasi alam na alam nila kung anong ginawa mo nung pumunta ka sa LA na nagpatira ka kay Mr. Tobig. Okay? Klaro yan po. At kung gusto mo, kasuhan mo si Maharlika, si Dean Chase, lahat kasuhan mo. Pati yung 18 Marines kasuhan nyo para lalabas yung lahat ng katotohanan sa mga mali-malitang pera na nanakaw nyo sa kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya ka, Mr. Marcos. Mahiya ka, Lisa Marcos. Mahiya ka sa bayan. Okay? Ganyan po ang ating sitwasyon sa bansa ngayon. Galit na galit kaming mga OFW. Tandaan mo yan, Miss Risa Hontiveros, hindi ka mananalo dahil kasabwat ka sa gago na Marcos na yan. Hindi ka mananalo. At alam namin kung sino mananalo. Hindi kami mga ngampanya ngayon. Pero darating ang panahon, babawi po kami sa 2028. Talagang inidoro yan lahat ng mga gago na yan na magnanakaw na yan. President Bangag dito sa New York. Dapat inatupad niya ang mga problema sa OFW sa Middle East. Kawawa naman ang mga OFW. Iniwanan na lang niya at nagpakasarap siya dito sa New York ngayon. Imagine renting a hotel, $1,500 per night. And then, isang room lang yan. What about the entourage? And then yung mga cars pa, $100 an hour. Nagwaldas na naman ang pera. Pero, magkano yung $20 na ibigay sa OFW? That is really not fair. Dapat mag-resign na talaga si Bangag. Grabe, no? Yung renting lang ng sasakyan, $100 per hour. Mga kababayan. Tapos yung kanilang hotel, $1,500 per night. Mga kababayan, wala pa makakainin nila. Napakarami pong kasama. 2 eroplano po yan. Entourage, ilang hotel po yan. Kaya nga po magtipid eh. Kaya ang sinasabi ng ating kababayan, gagastos ka ng $1 million, $1 million. Hindi po ba? Yung sa Pilipinas nga lang eh. Hindi po ba? 31 million na ayon kay Atty. Topacio, isang eroplano ang bayad. 2. 62 million. Yung gagastusin pa sa Amerika. Kaya nga, buwisit na buwisit ang ating mga kababayan. Mga nagpapasarap sa pera ng taong bayan. Puro korupsyon ang ginawa ng administrasyon. Mahigit 3 taong korupsyon. Tapos ngayon, paisi-isi lang, sarap buhay. Ang problema sa Middle East, yung ginastos sana nila dyan. Ginastos na lang sana sa mga OFW. Hindi po ba? Kaya po napaka-dismaya. Si Atty. Topacio, dismayado sa nangyayari po sa ating politika, lalong-lalo sa paglilingkod nila. Wala ka na halos malapitan. Lahat po na nagpapatotoo at mga lumalabas na mga testigo, ginigipit pa. Wala ka nang mapuntahan, pati ang ombudsman na sinasabi niyang tuta. Walang maniniwala na hindi tuta ang ombudsman ng palasyo. Ganon din po ang Senado, ang Blue Ribbon Committee na si Lacson. Pilit pong pinagtatakpan at inililihis ang isyu ng korupsyon ayon kay Atty. Topacio. Kaya nga po yung sinasabi ni Atty. Topacio, hindi tayo papayag. Ayaw natin ng dahas sa darating na 2028. Mas matibay pa tayo sa mga flood control nila, mga kababayan, na puro po sira at puro po ghost project pa ang karamihan. Kaya nga po nakita nyo po, yung dismayado ng Pilipino na nasa Pilipinas at yung dismayado ng mga kababayan natin na nagbibigay po ng remittance
nagpapadala ng remittance sa ating bansa. Napakadismayado nila. Yung napakaraming problema ng bansa, makikita mo yung leader mo, napakasarap ng ginagawa, sarap buhay. Gastos dito, gastos doon. Isang damo ka lang kasama. At magsha-shopping pa yan. Hindi po ba? Shopping pa yan. Ganun po ang nangyari sa ating bansa. Sa dami po ng maleta na natanggap po ng mga demonyo na yan. Di umano. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po nangyayari sa ating bansa. Sa kabila po ng naghihirap ang ating bansa, naghihikahos sa kahirapan, baon sa utang, bagsak na ekonomiya, bagsak na piso, nagmamahal ang bilihin, pamahal pa ng pamahal ang mga gasolina, kerosene, diesel, tuloy-tuloy pa ang pagtaas. Pero ang leader, puro salita lang po ang ibinibigay sa atin, wala namang gawa. Magtipid tayo. Pero sila, bago pumunta sa Amerika, nag-party muna. At grabe ang gastos na pinagagawa ng mga hayop na yan. Di umano. Maraming salamat po sa inyo, Atty. Topacio. At syempre po, maraming salamat po sa ating mga kababayan na nasa New York. At syempre po, isa rin pong pinagdiinan nila na hindi mananalo si Hontivirus. Dahil kasama na po siya ng mga magdanakaw. Ayon po sa ating mga kababayan dyan sa New York. At syempre po, binatikos din po nila yung issue po ni Bongit na tinatawag na bangag. At syempre po ng First Lady, yung mga issue nila dyan sa Amerika. Lalong-lalo po yung sinasabing nagpatira pa. Di umano. At syempre po, may pulburon issue rin po yan. Thank you po sa inyo mga kababayan. At maraming salamat po, Atty. Topacio, at sa ating po mga kababayan na mga OFW. Mag-iingat po kayo. At thank you rin po sa ating po mga kababayan na nakaagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng inyong komento, like and share. Mabuhay po kayo. At shoutout din po at thank you po sa nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, Ani Jo, ako si Pilam, si Gay at Chena, si Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Nancy Lumampaw, si Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, si Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chedorico Erguisa Jr., Ani Jo, si ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Ari sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beiche Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat mga tambay at syempre po yung dasal po at panalangin po natin sa ating pong buong sambahanan at sa pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo at ang ating po mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po sana tayo sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po mga kababayan sa inyo po mga dasal at panalangin. Maraming salamat po. Tiis-tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.